ganyan palang prosking. For security awareness, guys. Ayos. May extra points ako, sir. Tapos lang na ano, guys, ng klase. So bukas, balik na naman ako bukas sa ano, dito din, pero doon na ako didiretso sa ano, guys, sa sa Marina para pagkuha, para makuha ko na yung bukas yung ano ko, yung Siemens book. Alas 7 yung ano, naka-schedule doon. Ayun, di maganda yung panahon, maambon, lakas yung hangin, guys. Ikutin kaya natin yung Luneta. Pabalik-balik ako dito pero hindi ko naikot yung Luneta. Diretso lang ako dun pauwi. Tsaka yun, kumusta kayong lahat dyan? Ilang araw na lang tayong hindi nakapag-vlog din. Simula pagdating natin dito, parang isang beses lang ako nakakapag-upload. Yeah, kumusta kayong lahat? Tsaka syempre, guys, patiin muna natin na ano, happy birthday si Lola Ganda. Happy birthday sa iyo, Lola Ganda. Wish for Lola Ganda good health and many more birthdays to come. Miss you, Lola Ganda. Balik ako dito kami ulit dati na masyal ni Lola. Muna punta namin sa Manila, dito ako nakakaroon masyal. Pagkas doon ng ano, guys, oh, matawar. Ikutin natin. Lawak ng ano, Luneta. Parang yan yata yung building na ano dati, na pinagdebatehan kasi sa kabal sa likod ni Jose Rizal yung building na yan, pero tapos na, hindi na nila maalis yan. Pero wala namang problema sa para sa akin, wala namang problema kasi malayo naman siya sa Luneta. Ang inaano lang nila, pag magkuha ka ng picture, kasama na yung building sa likod ni Rizal yan. Pero nandyan na yan, hindi na nila ano talaga. Kailangan namang pag-iba. Laki na ng gastos. Pero yun nga, medyo ano na lang, i-edit, tanggalin na lang sa pag ano, edit ng ano dyan, photo. May pasyalan pa pala sa likod ng Luneta, guys. Dito tingnan natin kung may entrance. Sokin natin. Wala naman sigurong bayad. Ang maganda dito, guys, oh. Mag-ikot-ikot tayo. Pasyalan din pala to, lugar na to. Pero maganda, guys. May nakatago palang pasyalan dito sa Luneta. Tingnan natin kung may isda. Yung maraming tilapia. Yan, dami ng tilapia, guys, oh. Pwede pala mamingwit dito, ah. Ang dami, oh. Ang daming isda, oh.
Pero maganda yung dun sa ano, yung napuntahan natin dati sa CBSU sa Cavite guys, sa Indang, dun sa eskwelahan. Ganito din, may mga alagas lang mga tilapia. Gandahan lang dun, iba't ibang kulay. Kaya makiat pa ka sa kulay ng mga tilapia. Ito halos lahat puro itim. So, maganda, ang dami. Sarap pagmasdan. Ang ganda pala ng lugar dito. Ikotin natin doon tayo mag-umpisa. Hindi tayo nakapamasyal. So bali nag-absent ako ngayon, tsaka bukas. Absent din siguro ako bukas kasi importante din yung pupuntahan ko bukas para makakuha ko na yung seaman's book. Ano? Pwede pala mag-picnic sa lugar na to. Pressure.
Muulan ngayon dito guys. Buti na lang nakarating muna ako dito sa kila mama. Then guys, dito tayo ngayon sa Las Piñas. Dumiretso na lang ako dito. So, hindi na muna ako umuwi dun sa namin barracks. Kasi bukas, absent pa rin tayo bukas. Kaya dumiretso na lang ako dito. So, paalam naman ako dun sa mga kasama ko na so yun na lang. Nailakad ako. Importante yung lakad din. So, yun. Dito na muna tayo matutulog ngayon guys. So yun, ito na yung ano ko guys, yung mga certificate ko guys sa training. Yan, ito yung certificate ko sa basic training guys. Yan, bali 5 days, 8 days pala to. Yan. Tapos kasama na nito yung ano natin, yung practicum dun sa Tansa. Tsaka ito yung kanina sa SDSD sa Ship Security Awareness and Training Seafarer with Designated Security Duties. Yan. So bukas yung Seaman's Book balikan ko bukas dun sa Marina. So naka-schedule kasi siya sa bukas 23. Yan. So pag makuha ko na yun, pwede na ako makapag-apply. Try natin mag-apply. So doon natin malaman kung matatanggap tayo. Pero kadalasan kasi sa mga mga nakasama sa guys, dun sa training, yung mga trabaho nila, kundi ship cook, mga related talaga sa nila, sa mga related din sa mga ina-applyan nila ng mga sa tawag nun. Yung iba is nasa hotel nagtatrabaho, tas na training sila para makasakay ng barko. Tapos yung iba security, kanina mga nakasama ko sa training kanina is mga guard security. So gusto rin siguro na mag-apply security sa barko. Yun. Pero kadalasan may mga may mga pinag-aralan na sa mga related talaga sa course nila ng seaman, as a seaman or nautical, or yun, kumbaga ex-abroad na, tas expire na siguro yung nila, tas yun, training ulit para makasampa ulit sa barko. Kaya yun. To. So yun nga pala guys, about dun sa agency na na-applyan ko sa land base sa Dubai. Ewan ko sa Dubai ba yun or UAE, pero parang pares lang yata. Kasi yung UAE sako pa rin yung Dubai. Kumbaga hindi ko lang alam kung doon ba talaga mismo sa Dubai. Pero yun, nag-inquire ako doon nung kailan ba yun, kailan ba yun? Kasi dumating ako 5, Bernes 6, 7, 8. So nung July 8, in-inquire ko doon sa mismong office nila. Ang sabi is medyo may konting problema sa agency, kaya medyo natagalan. So ang sabi nung doon, ng tawag doon, yata siya parang siya yung sa mga follow up guys ba na mga naka-apply, siya yung doon in charge. So ang sabi naman daw ng HR
yung HR sa ano nagano namin, tawag na nung HR ng agency, yun. Sabi, by August, mag-ano sila, ano tawag niyan? By August, hindi ko ano yung tamang term nila. Mag-confirm. By August, i-confirm nila na yun, yung lahat ng mga natanggap is baka August ma-process na yung mga ano doon, yung mga kailangan. Tapos yun, huwag naman daw mag-alala kung ma-expire yung sinabit namin medical, sasagutin na yun ng agency kung sakali nag-expire na yun, kasi hindi naman namin yung problema sa kanila yung ano nun, bakit nag-expire, dahil yun sa kanila. Kaya yun, baka sasagutin na yun ng agency kung sakasakaling matuloy. Kaya lang sana kung sa ako lang sana ma-approve, kasi yun naman na pinunta talaga natin dito, na mag-apply ng trabaho abroad. Hindi yung kaya medyo na ako kasi parang saya pabalik-balik ko dito sa Manila. Ang buwan na ba? Bumalik ako March, April, May, June, July. Maglilimang buwan na rin pala guys ha. Umuwi lang ako saglit, tapos balik ulit para mag-follow up. Pero naka-apply rin naman ako sa iba. Nung nakarang linggo lang yata yun. May interview ako online din. Maganda sana yun. Sana kung ako lang sana yun ang matanggap tayo doon, kasi ang agency na yun guys, US, sa Marshall Island yun na company. Ni-recommend din yun sa akin na isang subscriber din natin na taga silang Cavite. Kalimutan ko pangalan nun ito yun. Ni-recommend ng subscriber natin na si Jeng Tibayan Billorente. Yan, tama ba? Jeng Tabayan Billorente. Yan, shoutout po sa inyo. Yan, nirecommend niya sa akin yung agency na to. Hindi siya agency guys, direct company yun, company. Ano siya, ng Arkel company ba yun? Search nga natin, kasi tiningnan ko rin sa YouTube, meron naman siyang kikita ko naman yung niya yun. Ito siya, Arkel International. Yan, sa Marshall Island yan. Ito yung lugar yata, Pinay worker in Marshall Island. Yan. Pero yun nga, isang gabi napapaisip ako guys. Isang gabi, bakit ba kailangan ko pang lumayo? Kung tutusin, diba? Kung tutusin dati is way back 2019 no, nag-start akong mag-vlog. So gidip up ko yung trabaho ko kasi yun nga, isipan nating mag-vlog. So sa awa ng Diyos, hindi naman ako nagsisi kasi may nangyari din naman sa buhay namin, hindi lang sa amin, hindi sa lahat ng mga nasa paligid din namin. Yan, dahil sa pagbablog, syempre dahil na rin yun kila Brian at Ate Jodeline. Kaya yun, hindi ko naman pinagsisihan guys na tumigil ako sa pagtatrabaho noon. At least meron, nagbunga naman yung ko noon, nagbunga naman yung paghinto
itong pag-vlog namin, kahit na tumigil ako sa trabaho, at least may nangyaring maganda, di ba? Kaya isang gabi napapaisip ako, ba? At ba kailangan ko pang lumayo? Kaya kung totoosin, masaya naman yung buhay namin sa amin. Kasama ko yung pamilya ko, nakakasama ko yung mga anak ko. Kasi minsan sa gabi kasi hindi lang halos gabi-gabi napapaisip ako. Lumilipas yung araw, oras, tumatakbo yung oras. Yun nga, parang napapaisip ako bigla, sayang yung mga panahon, sayang yung araw na dumaan sa buhay natin na hindi ko makakasama yung pamilya ko, mga anak ko. Sayang yung panahon na habang maliit pa sila, makakabanding ko. Alam yun, kasi minsan lang maging bata yung mga anak namin. Tas this na time na to na iiwan ko, para din naman sa kanila, para din naman sa kanila na kinabukasan, di ba? Pero papaisip ako, bakit kailangan ko pang gawin, di ba? Na parehas lang din naman yung maging resulta, parehas lang din naman ang takbo ng buhay. May mga nakausap din ako yung mga nakakasama ko sa pag-a-apply sa board sa namin dati, abroad din sila, pero parang hindi kompleto yung nila buhay. Kasi yun, mga napagdaanan din nila, nag-abroad nga sila. Hindi lahat. Yung nakakwentuhan ko na ex-abroad din na seaman, nag-abroad siya, malaki naman yung sahod niya, pero ang masakit lang doon is nagkahiwalay sila ng pamilya niya. Yun, parang yun, na nagkaroon na rin ng ibang pamilya, pati siya nag-asawa na rin, nanganak na rin yung iba. Parang nakakalungkot lang isipin, di ba? Na yan, mapapalayo ka sa minahal mo. Parang yan ayun, medyo naguguluhan na ako ngayon sa isipan ko. Kasi kagabi talaga hindi ako makatulog eh. Yun, diba? Kahit naantok na ako talaga, pinipilit kong ipikit yung mata ko para makatulog. Inaabot ako ng mga alauna na yata mahigit. Hindi ko na namalayan na nakatulog na rin pala ako sa tindi sa gulo ng isip. Tapos yun, agap ako nagising alas 5 para makapasok. Yan ko, hindi magulo lang yung isipan ko sa ngayon, guys. Pero yun, mas importante pa rin talaga para sa akin guys, mas importante pa rin makasama yung pamilya, lalo na lumalaki yung mga bata. Alam niyo yun, kasi lalo na ngayon kahit sa ni Carl, parang medyo dumidis, hindi naman dumistat, parang lalo na ngayon, lalo malaki na yung mga bata. Medyo hindi na sila gaya dati na pag nakikita ka, yakap ng yakap sa'yo, kung saan ka pumunta, sama sa'yo. Pero ngayon, hindi na, parang ako na yung magyayaya sa kanila, pero hindi na sila sumasama. Parang napapaisip tuloy ako na dati kapag tumatakas para hindi sila makasama, pero ngayon ako na yung naninilit. Kaya yun, bumuhos talaga yung malakas na ulan, sumabay pa sa nararamdaman ko. Kailangan ko lang siguro humanap pa ng ibang solusyon para kumita na hindi na ako mapapalayo sa pamilya ko. Yun ang pag-iisipan ko sa ngayon.
to mamaya doon sa kalsada. Pag pasok ko nga dito, bumaba na din banda sa maya na doon sa terminal ng mga tricycle. Consider talaga, madaling bahain. Sarado kasi yung mga kanal nila dito. Kaya konting ulan lang, agad. So, sarap matulog pag ganitong panahon. Malamig. So yun guys, papaalam na muna tayo ngayon. Maraming salamat sa laging pagsuporta at laging panonood niyo sa channel natin guys. Thanks for watching guys. See you ulit sa susunod na natin. Bye bye and God bless.